Awit po muna tayo ng isang hymn bago po tayo dumako sa ating pag-aaral. Christ, our life appears, our hope will be complete. Our longings find their rest, fall at His feet. When Jesus comes to reign, restoring everything, our tears will turn to times of praises to our King. We're longing for that day when we'll see Christ our Savior. We'll behold the glory of our King forever. Christ our Savior. Faith will turn to sight when Christ our life appears. When Christ our life appears, the curse will be undone. All wickedness will end as mercy overcomes. The Savior will renew, will sing and torn apart. His light will drive the shadows from our weary hearts. We're longing for that day when we'll see Christ our Savior. We'll behold the glory of our King forever. Christ our Savior. Faith will turn to sight when Christ our life appears. Christ our life appears, His trials will lay us down, will fade and fall away as He receives our crowns, and death will disappear, His rule and reign restored, beneath the weight of glory and eternal joy. We're longing for that day when we'll see Christ our Savior. We'll behold the glory of our King forever. Christ our Savior. Faith will turn to sight when Christ our life appears. Christ our Savior. We'll behold the glory of our King forever. Christ our Savior. Faith will turn to sight when Christ our life appears. Okay, mali na tayo maupo. Pinili ko yung hymn na yan kasi meron yung isang stanza. Doon sa second stanza, sabi dyan, when Christ our life appears, the curse will be undone, or wickedness will end as mercy overcomes. The Savior will renew what sin had torn apart. His light will drive the shadows from our weary hearts. We're longing for that day when we'll see Christ our Savior. So yun po yung may kinalaman sa paksa na tinatalakay natin dito po sa real change or conversion. Pagbabago ay
imposible sa isang taong walang kaugnayan kay Kristo. Bakit? Sapagkat ang kanyang kalikasan ay sinira ng kasalanan. Yun yung sinasabi dyan na curse. No? And then, the sin that had torn apart. Ayun po yung sumira sa kalikasan ng ating pagkatao. Kaya ang ating direksyon, imbis na papunta tayo sa bagong buhay, ay pumupunta tayo sa buhay patungo sa kamatayan. So, merong decay, merong deterioration ang buhay ng isang mananampalataya o ang buhay ng isang tao sa ibabaw ng mundo because of the prevalence of sin. Pero dahil sa ginawa ng Diyos sa pagliligtas kay Jesus, nagkaroon ngayon ng pag-asa ang mga tao, hindi lang para maligtas, kundi nagkaroon sila ng pag-asa na magkaroon ng pagbabago sa kanilang buhay. Ito pagbabago na ito ay hindi biglaan, ito ay dahan-dahan pero tiyak, at ito ay magkakaroon ng kaganapan, yung tinatawag na completion. Ang pagbabago ng buhay ng isang mananampalataya ay nagsimula sa pagkilos ng Espiritu Santo, kung paano ang patay ay binigyan ng buhay, ang isang mananampalataya ay binigyan ng kakayahan na sumunod sa kagustuhan ng Diyos. So basically, ang pagbabago ng isang tao, ang kanyang foundation is obedience. Obedience to the Word of God. May pagsunod natin sa mga utos ng Panginoon, pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Every time we strive na sundin ang kalooban ng Diyos, ang epekto nito sa buhay natin ay nag-a-adjust yung buhay natin, nagbabago yung buhay natin. At yun ay all possible because the Spirit of God is now a resident of this physical body. Bagamat hindi po tayo magiging perfect sa ibabaw ng mundo, pero evident o hayagan, tiyak ang pagbabago na nagaganap sa buhay ng isang naging mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. So for this afternoon, ay pag-usapan natin yung topic na what are the fruits of this change? Ano nga ba ang pangunahing bunga o mga bunga ng isang buhay na binago ng Panginoong Jesucristo after ng tinatawag na conversion o yung born again experience. So para sa isang mananampalataya, ang pinakamagandang illustration ay isang fruit-bearing tree, no? Isang puno na namumunga. At ang isang puno na namumunga na masasabi nating normal o sabihin nating healthy tree ay yung puno na may bunga. Diba? At ang puno na yon na healthy o yung puno na yon ay namalusog, ay dapat maraming bunga. Okay, so hindi po pwede na ang isang fruit-bearing tree ay masabing malusog or healthy or sabihin natin normal kung wala siyang bunga. Okay, so ganoon din sa buhay ng isang mananampalataya. We are compared to a vine. We are compared to branches of the vine. No, yung pong mga sanga ng puno ng ubas. Ano, so, sa sanga po nakikita yung bunga, hindi naman po sa puno eh. Diba? At tayo po yung mga sanga na yun, sabi ng Panginoong Jesucristo sa John chapter 15. So kung tayo ay nakaugnay sa Panginoong Jesucristo, dapat ay nakikita ang buhay sa pamamagitan ng bunga. So dapat mayroong bunga ang buhay ng isang mananampalataya, yung buhay na binago ng Panginoong Jesucristo. So main idea natin for our discussion this afternoon, kung saan iikot yung ating mga sagot sa mga tanong, ay ito, na those who are truly converted are no longer enslaved to sin and no longer live in sin. Instead, they increasingly grow in loving God and loving others. In other words, the fruit of conversion is freedom from the habitual practice of sin. So ito po yung part 1 ng pagsagot natin sa topic na ito. Meron pa pong part 2 ito sa susunod na Lord's Day, Lord willing. Pero dito po sa ating discussion ngayong hapon, so bibigyan natin ng emphasis, ang primary o ang pangunahing bunga ng isang buhay na binago ng Panginoong Jesucristo ay ang kanyang pag-ayaw o pagkamuhi sa kasalanan. Sa isang mananampalataya na binuhay ng Diyos
Dapat ang buhay niya ay hindi na namumuhay sa kasalanan. Bagamat nagkakasala pa rin tayo, hindi na yung tinatawag dyan, hindi na habitual. Hindi na po tayo nagkakasala kasi gusto nating magkasala o hindi natin kayang pigilin ang sarili natin na magkasala. Kung nagkakasala man tayo, tayo nahulog sa tukso. Tayo ay hindi nagtagumpay sa temptation because we are weak. Pero ang buhay ng isang mananampalataya na nagpapasakop sa kalooban ng Diyos, na sumusunod sa kalooban ng Diyos, ay hindi na po nabubuhay para bigyan ng lugod ng sarili. Siya po ay nabubuhay na para bigyan ng lugod ang kanyang Panginoon. So sabi dyan, the fruit of conversion is freedom from the habitual practice of sin. Tingnan po natin yung isang passage, no? Dito po natin na ibabase yung ating pag-aaral ngayong hapon. 1 John chapter 3, verses 1 to 10. 1 John chapter 3, verses 1 to 10. Pakibasa nga natin yung Moise, pakibasa mo nga yan. Okay lang yan, may pili lang naman yan eh. 1 John 3, 1 to 10. Mas ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang pinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo matawag ng mga anak ng Diyos. At gayon nga, dahil dito hindi tayo nakilala ng sanlibutan, sapagkat ito hindi nakilala ng Diyos. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Malalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo magiging katulad niya, sapagkat siya'y ating makikita bilang siya. At sino mong may ganitong pag-asa sa Kanya, ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay lumalagod din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang magalis ng mga kasalanan at sa kanya walang kasalanan. Ang sino mang nananatili sa kanya ay hindi nagkakasala, sino mang nagkakasala ay hindi nakakita sa kanya, hindi niya nakilala sa kanya. Mamunting anak, huwag kayong magaya kanino man. Ang gumagawa ng katwiran ay matuwid, gaya niya ng matuwid. Ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo, sapagkat ang buhat pa ng pasimula ay nagkakasala na ang Diablo. Dahil dito, nahayag ang anak ng Diyos upang wasakin ang magawa ng Diablo. Ang sino mga pinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala sapagkat ang kanyang binhi ay nananatili sa kanya at hindi siya maaaring magkasala sapagkat siya ay pinanganak ng Diyos. Sa ganito nahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos, pati ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. Okay, so maraming salamat. So, yung binasa natin dito sa 1 John is very straightforward. So, malinaw. Magaling intindihin yung sinasabi ni Apostle John when it comes to the issue of sin at kung ano yung kaugnayan nito sa buhay ng isang mananampalataya. Hindi niya sinasabi na pagka naging anak ka na ng Diyos, pagka naging Christian ka, hindi ka na magkakasala. So, ina-admit, nire-recognize ni Apostle John na ang kasalanan ay isang realidad sa buhay ng isang mananampalataya. Hindi ito mawawala hanggang tayo nabubuhay sa ibabaw ng mundo. Pero, merong matinding pagbabago na naganap sa buhay ng isang makasalanan nung siya'y na-born again in relation to sin. Okay, hindi na po katulad ng dati, yung isang malinaw dito sa binasa natin, yung kaugnayan natin sa kasalanan. Bagaman tayo nagkakasala, pero hindi na katulad ng dati ang ating attitude, ang ating behavior, ang ating perspective, yung pagkaintindi natin, pagdating sa kasalanan, lahat yung binago ng Panginoon. At yung mga pagbabago na yon ay mga factors para tayo mismo as individuals ay magkaroon ng ibang treatment, ibang pagtrato pagdating sa ating mga kasalanan. So, ganun pa rin yung gagawin natin. May mga verses tayong i-highlight and then may mga questions tayo. So, una nating question na ito na matatagpuan natin sa verse 1 and verse 2 ng ating passage na binasa. What has God made us in Christ? And what does this show us about God? So, verse 1 and 2, ano daw po yung nangyari sa atin? Tayo ay nagkaroon ng kaugnayan sa Panginoong Jesucristo. At ano daw po yung pinapakita nito patungkol sa ating Diyos? Okay, sabi sa verse 1, masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo matawag ng mga anak ng Diyos. At tayo gayon nga, dahil dito hindi na tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya hindi
nakikilala nito. Verse 2, mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahayag kung magiging ano tayo, nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo magiging katulad niya sapagkat siya ay ating makikita bilang siya. So what is our answer to the first question? Ano daw po yung nangyari sa atin nung tayo nagkaroon ng kaugnayan sa Panginoong Jesucristo? Inulit ng 2 beses yan sa verse 1 at saka sa verse 2. Ano daw po yung nangyari sa atin? Ano yung nagbago sa atin bilang mga makasalanan nung tayo na born again? Nung tayo ay nagkaroon ng kaugnayan sa Panginoong Jesucristo? Timimi. Ha? Tayo ay naging anak ng Diyos. Okay, so sinabi yan sa verse 1. And then, inulit yan sa verse 2. Dahil sa kaugnayan natin sa Panginoong Jesucristo, tayo ay naging anak na ng Diyos. Okay, so malinaw na ibig sabihin nito, ang isang tao na walang kaugnayan sa Panginoong Jesucristo ay hindi anak ng Diyos. Wala siyang karapatang tawagin ng Diyos na Ama. Okay, so hindi siya kabilang sa pamilya ng Diyos. Hindi siya kabilang sa mga iniligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Ano daw po pinapakita nito patungkol sa ating Diyos? Ano daw yung pinapakita niyang patungkol sa Diyos? Na ang ating mga, tayo bilang mga makasalanan na nagkaroon ng kaugnayan sa Panginoong Jesucristo ay naging mga anak niya. Anong patungkol sa Diyos ang tumitingkad o nabibigyan ng diin doon sa katotohanan na ang isang taong naging born again ay naging anak niya? Ha? Sabi sa verse 1, masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama. Ano po yung pinapakita sa atin dyan? Ha? Ang conversion ng isang makasalanan, no, ang primary motive ng Diyos is kanyang pag-ibig. Okay? So, ang Diyos ang pumili kung sino ang kanyang ililigtas, sapagkat ang Diyos ang pumipili kung sino ang kanyang iibigin. Okay? So, meron pong pag-ibig ang Diyos sa lahat ng nilikha, no, bilang isang creator. So, iniibig ng Diyos ang lahat ng nilikha bilang creator. He cares for the entire creation. Kaya siya nagpapaaraw sa buong mundo, umuulan. Diba? So, meron pong atmosphere na humaharang sa matinding sikat ng araw. Pero iba po yung tinatawag na pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga anak. Kasi pinag-uusapan po dyan ay yung pag-ibig na nagbunga ng pagliligtas sa mga makasalanan. Okay, so hindi po tayo naligtas dahil inibig natin ang Diyos. Tayo po ay naligtas sapagkat nagpasya ang Diyos na umibig sa atin. Kaya nasabi ni Apostle John, ang Diyos ang unang umibig sa atin. Okay, ang Diyos ang unang umibig sa atin. At hindi po tayo ang unang umibig sa Diyos. Okay, ang Diyos ang unang umibig sa atin at yun ang nagbunga ng kanyang pagliligtas sa mga makasalanan. Okay, so let's move to the second question. So babalik lang tayo sa verse 2. What does John mean when he says that what we will be has not yet appeared? Binanggit po dyan sa verse 2. Sabi dyan, tayo magiging katulad niya sapagkat siya mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin kung siya mahayag tayo magiging katulad niya sapagkat siya ay ating makikita bilang siya. Ano daw po yung ibig sabihin niya na what we will be has not yet appeared? Kung sa sentence, sa grammar, anong tense yan? Yung by past, present, or future? Future. Okay, so what we will be has not yet appeared. So mayroong expectation. So mayroong expectation ang Bible
para sa mga mananampalataya. So we must have this kind of expectation. At ano yung expectation na yun? Yung inaasahan natin na mangyayari sa darating na panahon. Sabi dyan, mahahayag kung magiging ano tayo. Okay, anong ibig sabihin nun? Mahahayag kung magiging ano tayo. Hindi pa ba ito yung tayo? Hindi pa ba ito yung ako? Hindi pa ba yan ang ikaw? Meron pa bang darating na panahon na mahahayag kung ano yung magiging totoong ikaw? Anong ibig sabihin dyan doon? Palagay niyo. Ano ibig sabihin dyan? Na pag dumating yung panahon, yung takdang panahon, ay mahahayag kung ano at sino tayo. Yun. Hindi pa ba ito yung tayo? Hindi pa ba ito yung ako? Ano pa yung mahahayag sa darating na panahon na hindi pa nangyayari? Kasi dun sa discussion ni John, dito sa passage na binasa natin, ano ba yung topic ni John dito sa verses 1 to 10? Diba yung mananampalataya at yung kaugnayan ng kasalanan sa kanya? Diba? So, pag ang isang makasalanan ay nagbago o binago sa pamamagitan ng banal na Espiritu, meron ng ongoing change sa buhay niya when it comes to sin. So, may kaugnayan din yung sinabi sa verse 2 na pag dumating yung takdang panahon, ang tinutukoy niyan, pagbalik ng Panginoong Jesucristo, yung second coming, ay mahahayag kung ano yung magiging tayo. Ano yun? Ano yung tinutukoy doon? Ha? Atilin? Magiging katulad niya sa pagkati at Ano ba ang Panginoong Jesucristo? Banal? Walang kasalanan. No? So, ibig sabihin, yung tinutukoy po dito na tayo ay may mahahayag patungkol sa atin kung ano yung magiging ano tayo, ay may kinalaman sa pag-alis ng kasalanan. So, ibig sabihin, itong ating katawan na ito, na epektado ng kasalanan, ay magiging walang kasalanan. Katulad ng ating Panginoong Jesucristo. So, yun pala yung ating future hope, yung ating pag-asa sa inaharap, yung ating expectation, no, ng completion ng ating salvation. Pag dumating ang Panginoong Jesucristo, yung pong ultimate change o yung pinakatsukdulang pagbabago na mangyayari sa mga mananampalataya, alisin yung kasalanan. Diba? So ngayon, nag-struggle tayo sa kasalanan, nahihirapan tayo sa kasalanan, ayaw natin ng kasalanan pero nandyan pa rin yung kasalanan. At anong magiging attitude natin with this kind of expectation? Darating yung panahon na mawawala yung kasalanan. So ano dapat epekto sa atin yan? Bilang mga mananampalataya ngayon. Kung aalisin ang kasalanan sa lahat ng mananampalataya, dapat nating itiisin. Dapat nating paglabanan. Dapat nating pagtagumpayan. No? Hindi tayo dapat mag-relax pagdating sa kasalanan. We must fight sin. We must kill sin. Kasi darating ang panahon na yung kasalanan na yan naalisin sa atin. So, ibig sabihin, pagka ikaw yung naging born again, meron kang ability ngayon to fight sin. Hindi ka na katulad ng dati na you don't care kung nagkakasala ka o hindi. Actually, you're enjoying sin. Pero pagka mananampalataya ka na, meron na nagbago sa puso mo, di ba sabi, pinalitan yung puso mo ng pusong laman, dating pusong bato. So may sensitivity ka na ngayon pagdating sa sin. You're no longer enjoying sin. Diba? Sabi nga, pagka tayo gumagawa ng kasalanan, meron matinding kalungkutan sa ating puso. Ayaw natin yung kasalanan. Namumuhay tayo sa kasalanan. Kaya nga pagkamanampalataya, pinagsisisihan yung kasalanan. Diba? Kasi we don't like it. We hate sin. No? So, bakit? Kasi alam natin na mayroong mangyayari sa future pagbalik ni Jesus, marireveal kung ano talaga tayo, and that is our perfection, our glorification, kung saan wala ng kasalanan. So, yun ang dapat motivation natin ngayon. Bilang mga mananampalataya to fight sin. Hindi yung parang okay lang kung magkasala kasi patatawarin ka naman ng Panginoon. Hindi. Dapat may active participation ng isang Christian na labanan at pagtagumpayan ang kasalanan because you have a hope in the future which is perfection or glorification.
Verse 3. What does everyone who thus hopes in Him do? How do we do this? Ano ba sabi sa verse 3? At sino mang may ganitong pag-asa sa Kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. So ano daw po yung ginagawa nila na mga merong pag-asa na ganito? Ano yung pag-asa din tukoy ko? Di ba yung sinabi natin na darating ang panahon, mabalik ang Panginoong Jesucristo, at pagbalik niya, alisin niya yung kasalanan, no? Sa lahat ng mga mananampalataya. So magiging perfect na tayo, magiging complete na tayo. So kung tayo daw po ay may ganitong klase ng pag-asa, ano daw dapat ang ginagawa natin? Sabi sa verse 3. Naglilinis na kanyang sarili. Sabi diyan, tayo ay dapat naglilinis ng ating mga sarili. Pansinin niyo yung verb. Okay? Ang sabi diyan, naglilinis. Pag sinabi mong naglilinis sa grammar, present continuous yan. Ibig sabihin, nangyayari ngayon at nangyayari siya ng tuloy-tuloy. So, meron pala yung dapat na approach natin sa kasalanan. Okay? So, kung tayo ay nagkakasala pa rin, hindi natin may iwasan ng pagkakasala, dapat ang attitude natin, tayo ay naglilinis ng patuloy. Ongoing na naglilinis tayo ng ating mga sarili. So paano natin nililinis ang ating sarili mula sa kasalanan? How do we do this? Tanong natin dyan. Paano natin ginagawa ang paglilinis ng ating sarili? Paul, paano natin ginagawa ang paglilinis ng ating sarili? Naliligo? Ba yun, naghihilod? Yan ba yung paglilinis ng ating sarili na tinutukoy ni Apostle John? Pinamumuhay? Hindi, pag pinag-usapan natin yung kasalanan, ano yung unang ginagawa natin sa kasalanan? Para malinis natin yung ating sarili. Ha? Hindi natawad. Nagsisisi. Diba? Humihingi ng tawad. So yung unang hakbang. No? Kaya yung isang na-born again, meron na siyang malinaw na pagkaunawa pagdating sa kung ano yung kasalanan. No? Alam niya yung kasalanan ay paglabag sa kagustuhan ng Diyos. So, ang unang habang pagka nagawa siya ng kasalanan, mayroong pag-amin ng kasalanan at pagsisisi. So, yun ang unang habang ng paglilinis. Okay? Pero hindi lang yun. Okay? So, ano pa yung ginagawa natin para tayo ay makapaglinis ng ating sarili mula sa kasalanan? Diba? Bukod sa nagsisisi tayo ng kasalanan natin, ginukumpisan natin sa Diyos ang ating kasalanan. Ano pa? Ano pa yung mga active ways para ma-prevent natin yung ating pagkakasala? Ano po, nag-self-reflecting. Nag-reflect po through yung daily devotional. Okay, so yan yung isa sa mga pinaka-mabisang paraan, no, para maiwasan natin ang pagkakasala. No? Punuin natin ang ating isip at puso ng salita ng Diyos. Diba? Sabi nga ni David, no? Itinatago ko ang salita mo sa aking puso upang hindi ako magkasala. Yun yung pinakamainam na preventive measure sa kasalanan. Yung pag-aralan natin kung ano yung salita ng Diyos, kasi pag ginagawa natin mag-aral ng salita ng Diyos, naiintindihan natin kung ano yung gusto niya at yung ayaw niya. Okay, so dalawa yung approach natin. So yung unang approach natin, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos upang iwasan natin ang pagkasala. Kung tayo naman ay nahulog sa pagkakasala, magsisisi tayo ng ating mga kasalanan at tatalikuran natin ang mga ito. So meron tayong dalawang, kumbaga sa sword, meron tayong double-edged sword against sin. Okay, so yung isa, we actively prevent ourselves from sinning. Yung isa naman, kung tayo man ay nagkasala, we cleanse ourselves from the sin by confession, repentance and confession of the sin. Kaya napaka-gracious ng Panginoon sa atin. Hindi tayo, pagka nagkasala ka, forfeited na yung yung
efforts mo. Tayo, ang treatment sa atin ng Diyos, very gracious. No? Alam niya na tayo ay mahina sa kasalanan, pero tinutulungan niya tayo na maiwasan ang kasalanan. At kung mahulog man tayo sa kasalanan, pwede tayo humingi ng tawad sa ating Panginoon. Okay, so tayo ay dapat maging malinis, maglinis ng ating sarili, sapagkat meron tayong pag-asa na darating ang panahon na aalisin ng Diyos ang ating mga kasalanan. Next, 1 John 3, 5 and 8. Pakibasa ngayon, Kuya verse 5 and verse 8. Nalalaman ninyo na siya ay nahayag upang magalis ng mga kasalanan at sa kanyang walang kasalanan. At ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo, sapagkat buhat pa ng simula ay nagkakasala na ang Diablo. Dahil dito, nahayag ang anak ng Diyos upang masakin ang mga gawa ng Diablo. Okay, so ang clue natin sa question na ito is appear. Why did Jesus appear? O, bakit ang Panginoong Jesucristo ay pumunta dito sa mundo? Yun ang tanong. Ano ang sagot from verse 5 and verse 8? Bakit daw ang Panginoong Jesucristo ay pumunta sa mundo? Ano sabi sa verse 5 and verse 8? Nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan. Okay, pagdating mo sa verse 8, no, sabi diyan sa huling bahagi, dahil dito, nahayag ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. So, ano tinuturo sa atin dito? Bakit ang Panginoong Jesucristo kailangan pumunta sa mundo? Oh, very basic itong mga tanong na to. Dapat alam natin kung sagot dito. Bakit ang Panginoong Jesucristo kailangan pumunta sa mundo? Amen? Para iligtas tayo? Okay, ano ba yung kinailangan gawin ng Panginoong Jesucristo para mailigtas tayo? Ha? Hindi, nandito sa verse eh. Sa verse 5, ano sabi dyan? Nahayag siya upang mag-alis ng mga kasalanan. Paano ginawa ng Panginoong Jesucristo magkaroon ng power over sin? Naalisin yung kasalanan. Verse 8, winasak niya ang gawa ng Diablo. Kasi kung tayong bibigyan ng Panginoon ng chance to do it, eh lagi tayong talo. Wala tayong power to overcome sin. Kasi ang totoo, it is sin that overcomes us. Tayo yung laging tinatalo ng kasalanan. Tayo yung alipin ng kasalanan. Kaya nga pumunta ang Panginoong Jesucristo dito sa mundo, nang sa gayon, palayamin tayo dun sa pagiging alipin ng kasalanan. And in order for Him to do that, kailangan niyo munang wasakin ang gawa ng Diablo. Kasi si Satan, before the cross, siya yung prince of the power of the air. Siya yung God of this world. Itong mundo na ito. Okay, so ibig sabihin, siya yung tyrant, no? Na sumasakop sa lahat ng mga tao sa ibabaw ng mundo. So, lahat ng tao sa ibabaw ng mundo, before the cross of Christ, are slaves. Yung alipin ng kasalanan. So, ang tanging paraan para yung mga alipin mapalaya, dapat mayroong tumalo dun sa Panginoon ng mga makasalanan. At yun ay si Satan. At sino yun? Pinadala ng Diyos ang kanyang anak upang wasakin ang gawa ng Diablo nang sa gayon, maalis niya ang kapangyarihan ng kasalanan. Okay, ulitin natin, hindi po inalis ng Panginoon yung pagiging makasalanan natin. Nandiyan pa rin yan. No? Kaya huwag tayo maging delusional na pagka naging Christian, dapat wala ng kasalanan. Ang inalis ng Panginoon, nung siya'y nagtagumpay sa krus, yung kapangyarihan ng kasalanan na alipinin tayo. Pag binasa mo yung Romans 6, doon mo makikita yung topic ng freedom from sin. No? At yung pagiging malaya, pag pinag-aralan mo yung Romans 6, ang pagiging malaya, pag pumunta ka hanggang 7, chapter 7, yung pagiging malaya ng isang born again sa kasalanan ay hindi yung pag-aalis ng kasalanan, kundi yung paglipat ng Panginoon. Ano ibig sabihin nun? Dati yung Panginoon si Satan. Sinusunod lang natin lahat ng gusto niya. Alipin tayo ng kasalanan. Obedient tayo sa master of sin. Ngayon, naging born again tayo, nilipat tayo ng Panginoon from that Lord to a different Lord. Sino na yung Lord ng Christians ngayon? Si Jesus Christ.
So, bilang mga mananampalataya, nasa ilalim ng pagiging Panginoon ni Jesus, tayo sumusunod para maging makatuwiran, maging righteous. Okay, so yun yung naging difference. Hindi inalis yung kasalanan, nananatili yung pagiging makasalanan, pero hindi na tayo alipin ng kasalanan dahil hindi na tayo alipin Satan. Ako yun ba yun? Yung transition mula sa pagiging slave ni Satan, born again na tayo, slave na tayo ni Jesus. Kaya yung topic ng freedom, na hindi pa rin naiintindihan ng maraming Christian hanggang sa ngayon, yung pag pinag-usapan natin yung pagiging malaya ko bilang isang Christian, hindi ibig sabihin nun, pwede na natin gawin lahat ng gusto natin. Ang ibig sabihin ng freedom bilang isang Christian, malaya lang tayo na gawin kung ano yung gusto ni Jesus. Yun yung freedom natin. And our obedience to Jesus as Lord will only lead to righteousness. So yun po yung epekto ng ating pagiging obedient sa ating bagong Panginoon, pagiging matuwid, pamumuhay sa kabanalan. Okay? Next. First dyan, ito medyo marami. 4, 6, 8, and 10. Ano ba sa ating name? 4, 6, 8, and 10. Tatalon-talon. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Ang sino mang nananatili sa kanya ay hindi nagkakasala. Sino mang nagkakasala ay hindi nakakita sa kanya, ni hindi nakakilala sa kanya. Ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa diablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala na ang diablo. Dahil dito, nahayag ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng diablo. Sa ganito, nahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi sa Diyos, pati ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. Yan. Okay, so, itanong natin dyan, how did John describe the people who habitually sin? Paano daw po inilarawan ni Apostol Juan yung mga taong nabubuhay sa kasalanan? Or in other words, paano daw inilarawan sa atin ng Apostol yung mga unbelievers, yung mga non-Christians? Okay, so sagutin natin, people who habitually sin. Ano sabi sa verse 4? Ano yung description ng isang hindi Christian according to verse 4? Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din naman sa kautusan. So, ang isang tao na nabubuhay sa kasalanan ay isang tao na laging sumusuway sa kautusan. Ano yung tinutukoy na kautusan? Kautusan ng Diyos. May 10 Commandments, yung Decalogue. So, yung 10 utos na yan, basically is just a framework of holiness o yung pagiging banal ng isang mananampalataya na sumusunod sa yapak ng Panginoong Jesucristo. So yun daw pong habitually na gumagawa ng kasalanan ay lagi sumusuway. No? Meron siya sarili niyang batas, meron siya sarili niyang paraan. Yun ang gusto niyang sundin. No? So lahat ng mga nakikita niyang batas, lahat ng mga iniuutos sa kanya, ayaw niya gawin. Ito yung attitude ng isang hindi Christian. No? Rebellious. No? Ang isang hindi Christian. Laging gusto niyang sumasalungat. No? Sa inuutos, sumasalungat sa tama. Sumasalungat sa nararapat. Kaya kung meron kang kakilala, attitude ay laging pag sinabi ganito, yung ginagawa ay kabaligtaran. No? That's lawlessness. No? Yun yung tawag sa mga taong rebellious o rebelde. Mga masuwayin sa kautusan. Verse 6, anong description dyan ng isang unbeliever? Okay, so yung verse 6, sabi niya, have neither sinned nor known Christ. So isang unbeliever daw, o ang isang taong nabubuhay sa kasalanan, hindi niya nakikilala o nakikita kung sino ang Panginoong Jesucristo. Okay? Of course, sabi ni I think it was John or Peter who said it na ang mga hindi mananampalataya ay kulang. No?
Sila ay bulag. Dahil ang kanilang mga kaisipan, ang kanilang mga mata ay may talokbong at hindi nila naunawaan kung ano ang katotohanan. So, hindi nila nakikita kung sino si Kristo. Hindi nila kinikilala kung sino ang Panginoong Kristo. Okay? Ito yung mga tao na hindi naniniwala na si Yesu Kristo ay Diyos. Ito yung mga tao na hindi naniniwala na si Yesu Kristo ay tagapagligtas. Hindi naniniwala na si Yesu Kristo ay Panginoon. Yun yung mga tao na mas gustong mabuhay sa kasalanan. Verse 8. Ano daw ang description ng isang hindi Christian? Kung patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa diablo. Straightforward ni John, ano? So yung po mga hindi mananampalataya ng Panginoon, mga unbelievers, non-Christians, sila na mga nabubuhay sa kasalanan ay sa diablo. hindi mo na mamimiss kung ano ibig sabihin dyan. Ano? So kung hindi ka anak ng Diyos, anak ka ng diablo. If you don't belong to Christ, you belong to the devil. That's a very serious language. No? Kung ikaw ay hindi mananampalataya, ang Panginoon mo at ang nagmamay-ari sa iyo ay si Satan. No? That's why your destination is hell. No? Verse 10. Ano sabi sa verse 10? Ang hindi na mga mananampalataya ay, sabi dyan, ang sino mang hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi sa Diyos, are not of God. That's the complete opposite of verse 8. Ano? Kung ikaw ay sa diablo, ikaw ay hindi sa Diyos. So, tapos tayo yung encounter ni Jesus with the Pharisees sa John chapter 10. No? Doon, malinaw na sinabi ng Panginoong Jesucristo na itong mga taong lumalaban sa Kanya ay sa diablo. Kaya nagalit yung mga Hudyo. Sabi niya, hindi kami sa diablo. Kay Abraham kami, anak kami ni Abraham. Sabi ng Panginoong Jesucristo, kahit mula sa mga bato na yan, pwedeng gawin ng Diyos ang mga anak ni Abraham. No? Ibig lang sabihin, Diyos lang may kapangyarihan na gawing anak ng Diyos ang isang tao. Hindi natin pwedeng i-claim yan na tayo anak ng Diyos. Okay? So kung tayo ay hindi anak ng Diyos, tayo ay sa diablo. Kung tayo ay sa diablo, hindi tayo sa Diyos. That's why yung characteristics ng buhay ng isang hindi Christian ay buhay na nabubuhay o nag-enjoy sa kasalanan. Okay? Next. Siyempre, nakita natin kung ano yung description ng mga hindi Christian. Tingnan naman natin kung ano yung description ng mga Christian. 1 John 3, verse 3, 6, 7, and 9. Okay? Pakibasa nga yan. Mami. Bible. 1 John 3, 3, 6, 7, 9. Talong-talong din tayo. At sino mong may ganitong pag-asa sa Kanya, maglinis sa Kanyang sarili gaya naman iyang malinis. 6. Ang sino mong nananatili sa Kanya ay hindi nakakasala, sino mong nagkakasala ay hindi nakakakita sa Kanya, hindi nakikilala sa Kanya. 7. Mga muntina, huwag kayong padaya kanilang mana, gumagawa ng katuwiran gaya niya na magulang. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala sapagkat ang kanyang binhi ay nananatili sa Kanya at hindi siya maaaring magkasala sapagkat siya ipinanganak ng Diyos. Okay, so, tingnan naman, how did John describe those who are genuine born-again people? Kanina, tinignan natin yung characteristics ng mga hindi Christian according to John. This time, ano naman yung characteristics ng mga Christian? Genuine born-again people. Verse 3, ano sabi dyan sa verse 3? So kung ikaw daw ay Christian, nililinis ang sarili. Purifies himself. So hindi siya nag-enjoy na nabubuhay siya sa kasalanan. Hindi siya masaya kung siya ay nagre-rebelde sa Diyos. No? Hindi tahimik ang kanyang kaluluwa kung siya ay nagpapatuloy sa kanyang paggawa ng kasalanan. So merong irritation, no, sa kaluluwa ng isang Christian kung siya ay gumagawa ng kasalanan. Ito yung makikita, di ba? Pagka Christian, merong unsettled heart, no? Merong hindi peaceful yung kanyang puso eh. Hindi siya nakatulog sa gabi. No?
lagi siyang confused, lagi siyang walang peace. Ano? Kasi yung Holy Spirit, kinoconvict siya ng kanyang kasalanan. No? Kaya yung Christian na gumagawa ng kasalanan, nagsisisi, nililinis ang kanyang sarili. Verse 6. Ano daw yung born again? According to verse 6. Sino man nananatili sa Kanya ay hindi nagkakasala. Ang sino man nagkakasala ay hindi nakakakita sa Kanya ni hindi nakakakilala sa Kanya. So, i-clarify natin, ang sinabi dito, doesn't keep on sinning. O hindi siya dito kasi sa Tagalog ay sinabi, ang sino mang nananatili sa Kanya ay hindi nagkakasala. So, hindi ibig sabihin yan na hindi na gumagawa ng kasalanan. Ang ibig po sabihin yan, hindi na nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. Okay, so, yun yung born again. No? Hindi na tayo nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. Kung nagkakasala man, nagsisisi. Verse 7. Ano daw yung Christian? Gumagawa ng mga munting anak, huwag kayong padaya lang naman ang gumagawa ng katuwiran ay matuwid. Gaya niya o gaya ng Diyos na matuwid. So pagka Christian o born again Christian, practices righteousness. Ito yung dapat na maging malinaw sa atin. Kung tayo ay naglilinis ang sarili natin sa kasalanan, dapat meron tayong ginagawa para magpatuloy sa katuwiran. Ano ibig sabihin? Halimbawa, nagsisi ka sa kasalanan ng katamaran. Kasalanan ba katamaran? Kasalanan. So kung pinagsisihan ng Kristiyano yung kasalanan ng katamaran, ano dapat yung gagawin niya sa daan ng katuwiran? Anong kabaligtaran ng katamaran? Kasipagan. No? Kung ikaw yung nagsisisi sa kasalanan ng katamaran, dapat nagsusumikap ka para maging masipag. Kung ikaw yung nagsisisi sa kasalanan ng pagsisinungaling, dapat nagsusumikap ka na magsabi ng katotohanan. Diba? Kung ikaw yung nagkakasala sa kasalanan ng pakikipag-away, dapat nagsusumikap ka sa katuwiran o sa daan ng katuwiran ng pakikipagkasundo. So, laging mayroong opposite yung sin. At bilang Christian, yung opposite ng sin dapat yung ginagawa natin. Nang masasabi sa Bible, yun ang daan ng katuwiran, righteousness. Okay? Verse 9. Does not or cannot make a practice of sinning. Okay, so dapat hindi tayo nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. Paano sinabi sa verse 9 sa Tagalog? Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala. Sapagkat ang kanyang binhi ay nananatili sa kanya at hindi siya maaaring magkasala sapagkat siya ipinanganak ng Diyos. So, ibig sabihin, bilang Christian, we avoid sin. Active yung effort natin para iwasan yung kasalanan. Hindi tayo yung lagi na lang reactive. Ano yung ibig sabihin ng reactive? Lagi na lang nahuhulog sa kasalanan tapos magsisisi na lang. Yung totoong Kristiyano, aktibo siya sa kanyang paglaban sa kasalanan. Sa pamamagitan, hindi siya magpapatuloy sa kasalanan. Hindi siya maghuhulog sa kasalanan. We must be active in fighting against sin. Otherwise, ang magiging ending lagi niyan, eh, lagi tayo nagko-confess ng sin, lagi tayo nagre-repent. Diba? Hindi po yung sinasabi sa atin dito sa verse 9. Sabi sa verse 9, dapat ginagawa natin yung lahat ng ating makakaya upang hindi tayo magpatuloy sa pagkakasala. Okay, next. Why? Sa verse 9, why is it that no one who is born of God makes a practice of sinning? O bakit daw pagka naging Christian tayo, ayaw na natin gumawa ng kasalanan? O nagagalit na tayo sa kasalanan? Nalulungkot na ang puso natin pag tayo nagkakasala. Bakit daw? Anong dahilan? Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala sapagkat ang kanyang binhi ay nananatili sa kanya. Sino yung tinutukoy na kanya dyan? Sapagkat ang kanyang binhi. Sino tinutukoy doon? Tayo o Diyos? Diyos. Sapagkat ang binhi ng Diyos ay nananatili sa atin. Ano ibig sabihin?
Parang hirap intindihin. Ang binhi ng Diyos ay nananatili sa atin. Ano ibig sabihin nun? Pagka naging born again, ang isang tao, meron pong binhi ng Diyos na inilalagay sa atin. Ano ba yun? Ano ba yung binhi na yun ng Diyos? Pag binasa mo yung mga commentators, iba-iba yung explanation nila. Sabi ng iba, Holy Spirit. So pagka naging born again yung isang makasalanan, yung Holy Spirit ay nasa kanya. Sabi naman ng iba, yung tinatawag na binhi ng Diyos dyan, yung kanyang divinity. Yan medyo mahirap intindihin. Yung binhi ng Diyos, yung pagiging Diyos niya ay nilagay niya sa atin. Sa palagay ko, pwede namang pagsamahin yung dalawa na yun. Kung ang banal na Espiritu ay nasa atin, ibig sabihin, yung pagkilos ng Diyos sa atin, hindi na external, internal na eh. Nandun na sa loob natin yung presensya ng Diyos. So there is something, kung sa English, there is something of God in us. Medyo mahirap intindihan, Hindi ko sinasabi na magiging Diyos tayo, sapagkat nananahan ng Diyos sa atin. Kundi yung katotohanan na tayo ay may kaugnayan sa Panginoong Jesucristo. Kasi yung term na union with Christ, pagka nababasa niya sa Bible, napakalalim na katotohanan yan. Meron talagang pagkakaisa yung Kristiyano sa kanyang Panginoon. Nagiging isa sila. So hindi po ito madaling intindihin. Pero ang ibig ko sabihin niya, mayroon talagang, kumbaga tayo mga mananampalataya, tayo ay nagiging bahagi ni Jesus. Mayroon tayo nagiging bahagi ni Jesus. There is something in Christ that is in us. So hindi tayo magiging Diyos ang tulad ni Kristo. Kaya lang, kung tayo mga mananampalataya, yung direksyon ng buhay natin hindi na papunta sa kasalanan, kundi papunta sa kabanalan. Bakit? Sapagkat tayo ay kaisa na ni Kristo, sapagkat ang Diyos ay nasa atin. Diba? So there is a seed na meron kong binhi dito sa atin na inilagay ang Diyos na pagdating ng tamang panahon, yung binhi na yun ay magiging ganap na puno. Para sa yung larawan. So papunta doon sa completion, papunta sa perfection, papunta sa glorification. Kung ano yung nangyari kay Jesus, mangyayari sa atin. Ano ba yung nangyari kay Jesus? Nung si Jesus ay muling nabuhay at pumanik sa langit, siya ay napuspos ng kaluwalhatian. Ganun din daw mangyayari sa atin. Kung tayo daw po ay totoong mananampalataya at bumalik si Kristo, namatay tayo o dinala na tayo ng Panginoon sa bagong langit at bagong lupa, tayo din po ay mapupuspos ng kaluwalhatian. Nahirap i-describe sa ngayon kung anong ibig sabihin ng mapupuspos ng kaluwalhatian. Pero ang isang pinakamadaling maintindihan niyan, mawawala na yung kasalanan sa katawan na ito, at dahil mawawala ng kasalanan sa katawan na ito, pawang kaluwalhatian na lamang ang mananatili. Kabanalan. At pag pinasa mo yung kabanalan sa Biblia, mula lumang tipan hanggang bagong tipan, laging ang larawan nito ay kahinmingan, kalinisan, purity, marami pang word na nagdi-describe sa perfection, sa glorification. Nawawala ng kasalanan, so ibig sabihin, nagiging katulad na tayo ng Panginoong Jesucristo. Ano nga ba yung tsura ng Panginoong Jesucristo ngayon? I think ang pinakamadaling balikan sa Bible yung transfiguration. Nagbago yung ano ng Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng Biblia nagningning ang kanyang pagkatao na mas matingkad pa sa sikat ng araw. Yun yung ibig sabihin ng kaluwalhatian sa Biblia. Diba? Kung walang kasalanan, pawang kaluwalhatian ang matitira. So, ganoon din daw po magiging tayo. At yun po yung nagsisimula ng yung binhi na yun, ang kaluwalhatian, na bunga ng ating relasyon sa Panginoon, nagsisimula na siyang lumago. At ang epekto nun sa atin, nagbabago yung buhay natin. Nagiging holy tayo, nagiging righteous tayo.
Kapag dumating ang Panginoon, makukumpis siya. Okay? Kulang yung oras natin para paliwanag yun, no? Kasi isang semester sa Bible school yun. Okay, 1 John chapter 1 verse 8 to 9. Wala na ito sa passage na pinag-aralan natin. Ito na yung last verses natin. Tingnan natin yung 1 John chapter 1 verse 8 to 9. Dito na tayo matatapos sa verses na ito. And then chapter 2 verse 1 and verse 2. So unahin natin yung 1 John chapter 1 verse 8 and 9. Natilid. 1 John 1, 8 and 9. Kung sinasabi natin, tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili, at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung itinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan, at tayo nilinisin sa lahat ng kanyang. Verse 1 and 2 ng chapter 2, pabasa natin kay Kirjan. Ang sabi ko sa'yo, papabasahin kita dito. 1 John chapter 2, verse 1 and 2. Lakasan mo. Ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo upang kayo huwag magkasala. Ngunit kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama. Kristo na siyang Verse 2. siya ang pagbayaran para sa ating mga kasalanan, hindi lamang para sa atin, hindi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Ayan. Okay? So, tinuturo ba ni John na ang Kristiyano ay perfect o walang kasalanan? Anong sagot? Paulit-ulit ko lang sinagot yan. Anong sagot dun sa tanong na yun? Nagtuturo ba si John na ang Christian hindi dapat magkakasala? Ang Christian ay walang kasalanan? O hindi siya magkakasala? Ang sagot ay hindi. Okay? So, nagkakasala pa rin yung Christian. No? Gumagawa pa rin tayo ng kasalanan. Nahuhulog pa rin tayo sa kasalanan. But what is the difference? Ano yung pagbabago ngayon? Na dahil Christian na tayo. Doon sa verse 1, verse 8 and 9 ng chapter 1, ang pagbabago, kung ikaw'y nagkasala, pwedeng magsisi. Pwedeng talikuran. Pwedeng patawarin. Okay? Pagdating sa verse 1 and 2 ng chapter 2, anong difference ngayon? Kung tayo nagkakasala, pero tayong tagapagtanggol sa harap ng ating Ama, yun ay si Jesucristo. Hindi siya tagapagtanggol para konsintihin yung kasalanan. Yung sinabi niya ng advocate, no, sa English, o tagapagtanggol, ibig sabihin, ang Panginoong Jesucristo ang susi para tayo hindi parusahan ng Diyos, para tayo ay patawarin ng Diyos sa ating mga kasalanan. Okay, binayaran yun eh. So kung nagkakasala tayo, meron tayong advocate. Yung advocate na yun, pag tinignan siya na Ama, nakikita sa kanya yung kanyang katuwiran. Binayaran niya ang kasalanan natin. Kapag tinitingnan niya tayo na Christian, tinitingnan niya sa atin yung kaluwalhatian, katuwiran ng Panginoong Jesucristo. Kaya pwede tayo patawarin, hindi na tayo hahatulan ng Diyos. Okay? So yun yung kaibahan ng sa isang mga mananampalataya compared sa mga hindi mananampalataya. Mga hindi Christian, wala silang advocate. Pag tinignan sila ng Diyos, buhos ang galit ng Diyos sa kanila. Kasi walang magtatanggol sa kanila. Pero kung ikay Christian, mapapawi yung galit ng Diyos sa iyo at hindi kanya parusahan. Bakit? Nakikita niya yung katuwiran ng kanyang anak sa iyo. Yun yung ibig sabihin ng advocate o tagapagtanggol. Okay? So conclusion, as we've seen, conversion is demonstrated by its fruits. Those who are truly converted will live lives that are marked by righteousness or righteous obedience to God's commands rather than a habitual practice of sin. Again, part 1 pa lamang ito, may part 2 pa Sunday. Itutuloy natin yung pagsagot dun sa tanong na what does this change result to? What is the fruit of this change? So dito, yung unang bunga ng pagbabago sa atin bilang born again
hindi na tayo nabubuhay sa kasalanan at tayo ngayon ay lumalakad sa daan ng katuwiran. Okay, questions? May question kayo? Wala? Sige. So magpahinga na tayo muna. We have a 26-minute break. Magkape, bathroom break. And then mag-start tayo ng ating worship service ng 3:30.